Isang matagumpay na araw sa bawat isa sa inyo at sa videong ito nais ko lamang i-share kung paano po natin ginawa yung ating mga headdress nung isang event na inatinan po natin. Marami pong nagtatanong kung ano po yung mga materials natin at kung paano po natin ito ginawa. Ayan, sundan po natin ang videong ito. Stay tuned! Ginamit po natin yung mga used paper at niroll po natin ng maraming beses para iporma po natin ng ganitong klaseng sombrero. Ayan, isa na sa mga sombrerong natapos natin. Gumupit po tayo dyan ng isang material na kung saan ito po pampatigas ng clothing para mas lalong tumibay yung ating skeleton ng ating sombrero. Maya-maya ay ididikit natin ang mga materyales na yan para mas lalong dumurable at kahit didikitan natin ng mga iba't ibang material ay hindi po basta-bastang nasisira. Ginamitan po natin ito ng stick glue. Gumamit tayo dito ng mga reta-retasong mga tela, reta-retasong mga pampatigas ng clothing at mga used paper at nire-recycle po natin para hindi tayo gumastos ng bonggang-bongga sa ating gagawing headdress. Ayan, sinimulan na natin. Ito ay retaso na kung saan ay gagamitin natin sa sombrerong ito. Kailangan lamang natin maghanda lamang ng mga medyo maraming na stick glue kasi medyo mas dinadagdagan po natin ang pagdikit-dikit kasi para mas lalo po itong tumibay. Kailangan lamang talaga makuha natin yung tamang sukat para maging tapat po siya or sapat po siya doon sa sombrerong gagawin po natin. Kasi kung hindi po ito magkakatugma doon sa mga skeleton natin at hindi po natin madikit yung mga materials na ito ng maayos doon sa sombrero. Lamang dito ng mahaba-habang pasensya para maging maayos at maging presentable at maganda yung ating gawing resulta ng sombrerong ito. Kailangan nating magsipag at magtiyaga at mahabang pasensya dahil hindi lamang iisa kundi 4 na sombrero yung ating gagawin. Kaya kailangan lamang natin talaga ng panahon. Actually, medyo ngarag na tayo dyan guys dahil malapit na yung ating event. Nabigyan tayo ng mahaba-habang oras dyan dahil last year pa ito sinabi pero ginawa lamang natin ito ng mabilisan dahil nung nagkaroon din po tayo ng operasyon sa kamay, hindi natin ito nagawa dahil hindi kakayanin ng ating kamay. Kaya gusto ko na yatang gumib up nung time na yon pero talaga pong dahil passion po natin ito at gusto nating gumawa ng mga ganitong design kaya talagang pinagtiyagaan natin. Yan, tiyaga-tiyaga lang talaga ang dapat nating gawin. Minsan talaga napakahirap, lalong-lalo na ikaw mag-isa. Gusto mong may humawak ng mga materials pero wala. Kaya tiyaga ang nais nating gampanan sa buhay. Pagkatapos nating gupitin yung mga tela na ating sinukat kanina ay atin na siyang i-glue dito sa ating skeleton para takpan natin itong mga niro-roll nating papel kanina. At syempre natapos na natin at ngayon naman ay tatakpan natin siya ng pattern paper para at least mamaya pag nilagay natin yung tela medyo hindi po mahalata dahil wala pong lining. So gawin nating lining itong ating mga papel na brown na ito. Yan din ay dapat nasa tamang sukat para at least pag pinaste natin sa ating skeleton ay maging tapat doon sa mga niroll nating mga papel. O tingnan nyo guys, ito ay napuporma na natin at formang-forma na, formang sombrero na no, salakot na. Ayan, natakpan na natin ang buong skeleton at formang-formang salakot na. Ayan, napakaganda na. Pagkatapos dyan ay kumuha tayo ng mga retaso ng mga tela natin at atin po itong tatakpan ng another layer para mas maganda pag tinakpan na natin siya mamaya ng final na tela. Uulitin lamang natin yung